Si Nurse Althea Ramos, 27 anos, ay bagong assign sa isang rural health center sa Samar. Tahimik ang lugar, isang kalsada lang ang may ilaw, at sa gabi, ang tanging maririnig ay hangin at ang huni ng mga kuliglig sa malayo. Mas gusto niya ang night shift, mas kalmado, mas konti ang pasyente. Pero sa baryong ito, ang katahimikan ay hindi senyales ng kapayapaan. Ito ay babala. Sa unang linggo, napansin niya agad ang kakaiba sa mga pasyenteng dumarating tuwing madaling araw. Unang dumating si Mang Rodel, may malalim na sugat sa balikat na para bang tinuklap ng hayop. Dumudugo ng sobra, pero hindi siya nagrereklamo ng sakit. "Naaksidente lang po ako sa gubat," sabi ng lalaki. Hindi makatingin diresto sa ilaw. Paglinis ni Althea, napansin niyang ang sugat ay mabilis magsara. Hindi ito normal na paghilom. Para bang tinatahi ang sarili nito mula sa loob. "Ang bilis naman," bulong niya. Ngumiti si Mang Rodel, ngiting hindi umaabot sa mata. "Sanay na po ang katawan namin, Ma'am Nurse." Isang gabi, dumating naman si Aling Mercy nakahawak sa tagiliran. May 3 malalalim na hiwa. Ang hiwa ay parang mula sa matalas na kuko, hindi kutsilyo. Ngunit habang tinatapalan ni Althea ng gasa, unti-unti itong nagiging mababaw hanggang sa halos mawala. "Hindi ba dapat kayo i-admit?" tanong ni Althea. Nag-iba ang mukha ni Aling Mercy. Hindi galit, hindi rin takot, para bang may tinatago. "Huwag niyo kaming papigilan, Hija. Hindi kami pwedeng manatili dito kapag sumisikat ang araw." "At bakit naman?" "Mas ligtas para sa inyo." Tumindig ang balahibo ni Althea, ngunit hindi siya nagsalita. Napansin niyang habang lumalayo si Aling Mercy. Ayaw nitong dumaan sa liwanag ng lampara. Doon niya unang inisip na may hindi tao sa mga pasyenteng ito. Sa ikalawang linggo, nagsimula ang kakaibang pattern. Kapag papalapit ang full moon, unti-unting nababawasan ang dumarating na pasyente. At kapag eksaktong araw ng kabilugan, walang pasyente, walang kumakatok, walang humihingi ng gamot, walang kahit anong ingay sa paligid ng center. Para bang ang buong baryo ay nagtatago. Isang linggo bago ang full moon, sinabi ni Althea sa midwife na si Kaina, "Parang natatakot ang mga tao sa full moon dito." Bumuntong hininga ang midwife. "Huwag kang magtanong kung ayaw mong sumama sa listahan ng mga aaniin," sagot ni Kaina. "Listahan?" "Althea, hindi lahat ng pasyenteng tinatawag mong tao ay ganyan talaga." Hindi nagpaliwanag si Kaina at iniwan siyang mag-isa. Sa susunod na gabi, bandang kalagitnaan ng shift niya, may dumating na pasyente. Isang babae, nakapayong kahit walang ulan at nakatakip ang ulo ng makakapal na tela. "Ma'am Nurse," bulong nito. Halos pabulong na parang ayaw marinig ng paligid. "May masama akong nararamdaman." Nang alisin nito ang tela sa bandang leeg, nakita ni Althea na may malalim na sugat, hindi sugat ng tao. May hugis ito na parang sinadyang buksan. Hinawakan ni Althea ang gasa para linisin, pero mahigpit na pinigilan ng babae. "Huwag. Tawagin niyo lang ako pag tapos na kayo." Tumalikod ang babae habang ginagamot siya. At habang ginagamot, napansin ni Althea na ang balat ng babae ay parang lumalambot, nagbabago ng kapal. Halos parang naglalagas sa ilalim ng ilaw. Parang nag-a-adjust. At nang matapos siya linisin, tumingin ang babae. Saglit lang, ngunit sapat para makita ni Althea na ang mga mata nito ay hindi tao. Sobrang dilaw, walang puti, walang galaw. At agad itong nagtakip muli, saka nagmamadaling lumabas. Iniwan si Althea na hindi makagalaw. Pagdating ng full moon, habang nakaupo si Althea sa loob ng health center, may narinig siyang paglapag ng isang mabigat na bagay sa labas. Hindi malakas, ngunit sapat para mapahinto siya. Hindi siya lumabas. Natatandaan niya ang babala. Huwag lumabas, huwag humabol. Pero dahan-dahan niyang binuksan ang kurtina. At nakita niya ang isang figura sa labas. Hindi gumagalaw,
Nakaupo sa mismong pintuan ng health center. Isang lalaki, si Mang Rodel. Ngunit hindi ito ang Mang Rodel na nakita niya noong unang linggo. Ang balat nito ay nabatak, ang likod nakapaling sa hindi natural na direksyon. Ang mata ay nakasara, ngunit lumalabas ang mahabang paghinga mula sa bibig. Parang pinipigilan ang sarili. At ang sugat na halos gumaling noong una niyang dumating. Ngayon ay bukas na, malalim, at parang gumagalaw mula sa loob. Para bang may nais lumabas. Dahan-dahan itong binuksan ng mata. Nakita niya si Althea sa bintana. "Ma'am nurse," mahinang sabi nito. "Huwag kayong lalabas. Kapag lumabas kayo ngayon, hindi ko kayo mapipigilan." Napatras si Althea, nanginginig. "Mang Rodel, anong..." "Hindi kami dapat nalalapitan kapag kabilugan ng buwan," sagot niya. "At huwag kayong matatakot sa sugat ko. Hindi ito sugat na kailangan ng tao na gamutin." "Ano po ang kailangan ninyo?" "Distansya," sagot niya, halos hirap huminga. "Dahil kapag lumapit kayo, hindi ako magiging pasyente at hindi niyo ako matatawag na tao." Kinabukasan pagputok ng araw, wala nang bakas si Mang Rodel. Walang dugo, walang yapak, walang senyales, parang hindi siya dumaan. Pagdating ng umaga, inabutan siya ni Kahina ng mainit na sabaw at isang simpleng tanong. "Gusto mo pa bang magpatuloy dito?" Tumango si Althea kahit nanginginig pa rin. "Bakit?" tanong ng midwife. "Dahil sila hindi umaatake sa akin," sagot ni Althea. Lahat sila sumasalo ng sugat at paghilom sa harap ko. Pero hindi nila ako hinahawakan. Ngumiti si Kaina. May alam na hindi sinasabi. "Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinadala dito." Hindi lahat ng nurse kayang tumingin sa pasyente nang hindi lumalayo. "Paano niyo nalaman na kaya ko?" "Ang baryo ang pumili, hindi kami." Napatigil si Althea. "Pumili po?" Tumaas ang tingin ni Kaina. Mula sa labas ng bintana, sa gilid ng bundok, may 3 aninong nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit, ngunit malinaw na nakatingin sa health center. "Ang mga pasyente mo," wika ni Kaina, "hindi mo kailangan gamutin, kailangan kanilang makita." "Bakit po?" "Dahil ang isang kagat ng aswang, mas mabilis gumaling kapag pinagmamasdan ng isang taong hindi natatakot sa kanila." Huminga ng malalim si Althea. "Hanggang kailan ako dito?" Ngumiti ang midwife. "Hanggat gusto nila o hanggang maging isa ka sa kanila. Depende kung sino ang pipili." Sa labas, ang 3 anino ay dahan-dahang lumipat ng posisyon, parang sumusunod sa paggalaw ni Althea. Hindi galit, hindi rin masaya. Para bang inaangkin siya bilang bahagi ng gabi.